ngayon po ay nasa panibagong series na ng mga mensahe na may pamagat na Growing in Jesus. Growing in Jesus. At ang unang character na bibigyang focus natin ngayon ay yung tender-hearted mercy or compassionate heart. Sa Tagalog po ng iba't ibang salin ng Biblia ay mahabagin, pusong mahabagin, pusong maawain. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Tingnan mo nga yung katabi mo kung yan ay may pusong mahabagin. Bago po tayo magpatuloy, saglit po muna tayong manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, humihingi po Panginoon kami ng iyong pagsama ngayong umaga. Panalangin po namin na ang iyong mensahe ay dumating sa amin ng may kapangyarihan, may otoridad, at magbago ng aming pananaw at buhay. Salamat na bibigyan mo po kami ng pangunawa at bubuksan ang aming isip, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, mag-focus, alisin mo, Panginoon, anumang distraction, at hayaan ang aming sarili na turuan mo mula sa iyong mga salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mula po sa teksto ng Colossians, chapter 3, verse 12. Doon po iikot yung serye natin na Growing in Jesus. Colossians, chapter 3, verse 12a. Sa English ko po babasahin. Since God chose you to be the holy people He loves, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy. Since God chose you to be the holy people He loves, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy. Yun po yung una sa listahan. Nung last week po, yung introduction natin ay ginamit din po ang talatang Colossians 3 verse 12a. Na dahil tayo mga binanal ng Diyos, mga hinirang ng Diyos, at minamahal niya, inaasahan po sa atin yung character ni Jesus. At ang una pong sinabi ay, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy. Gumamit po ng salitang, you must clothe yourselves. Sino po dito ang magaling manamit? Fashionista. Minsan po ang ating clothing, ayun yung statement natin kung sino tayo. At yung clothing din natin, yung pananamit natin, yun ang unang nagabigay ng impression sa tao. Tama po ba? Kaya may tinatawag tayong fashion statement. Agree po ba kayo na pumipili tayo ng gusto nating suotin? Hindi tayo pumupunta dito ng basta-basta kung ano lang ang makita natin. Lalo na pag may mga event, napaka-intentional natin sa pagpili ng ating mga damit. Ang gusto pa natin ay yung babagay sa ating mga kulay, yung magtatago ng ating mga taba. Pinag-iisipan natin ang ating dinagamit. At sa context po ng binasa natin kanina, suotin daw po natin o damitin daw natin ang pagiging maawain o mahabagin. Ibig sabihin, we need effort and conscious choice na gawin ito o makita ito sa ating mga buhay. Kailangan nating maging intentional na makita sa atin ang pag-uugaling ito. Kaya hindi na pwedeng excuse na hindi naman ako nilikhang mahabagin. Ano po ba ang ibig sabihin ng compassionate heart o mahabaging puso? Ang sabi po dun sa research ko, compassionate heart is feeling that deep empathy, sorrow, and care for others' suffering, coupled with a strong desire to help, often involving selfless action, kindness, and putting others' needs before your own. Ang mahabaging puso ay hindi lang nakakaramdam ng awa, ito'y pusong nakikibahagi sa sakit ng kapwa, at handang kumilos. Ito ang pusong inuuna ang iba at nagpapakita ng kabutihan.
Tingnan mo nga yung katabi mo. Meron ba yan dun sa mga binanggit ko? O, self-evaluation muna tayo. Ganyan ba tayo? Mahabagin ba ang ating puso? Kung inaasahan tayo bilang Kristyano na maging mahabagin o magkaroon ng pusong mahabagin, ang tanong ng marami ay paano ba gawin yan? Paano ba maging ganyan? Katulad po ng mensahe last week, tayong mga hinirang, binanal at minamahal ng Diyos, may espiritu na tayo ng Diyos para hangarin na yung ganung puso, para gawin na yung pagiging maawain. And we will learn from a great example. At yun ay si Jesus. Na tunay na ipinamuhay ang pagiging mahabagin. Titingnan natin ngayong umaga kung paano nga ba pinakita ni Jesus ang kanyang pagiging mahabagin. Mula sa kanyang buhay, paano ba masasabi na mayroon ang tao na isang pusong mahabagin? Ngayon po ay masasalamin na natin ang ating sarili kung meron nga ba tayong pusong mahabagin. Una, kapag nadarama mo ang paghihirap ng iba. Paano masasabi na ang isang tao ay may pusong mahabagin? Una, kapag nadarama mo ang paghihirap ng iba. Sabi po sa Lucas, chapter 7, verse 11 to 13. Lucas, chapter 7, 11 to 13. Tingnan po natin kung paano ipinadama ni Jesus at ipinakita ang kanyang pusong mahabagin. Pagkatapos nito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayan tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, may isang lalaking namatay na dala ng mga tao patungo sa libingan. Ito ay kaisa-isang anak na lalaki ng isang biyuda. Napakaraming tao mula sa bayan ang sumama upang makipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang kanyang makita ang ina nang namatay, kaya't sinabi niya rito, huwag kang umiyak. Imagine po natin kung ano yung kalagayan ng isang ina na namatayan ng anak. Malungkot po ano? Lalo pa siguro ang sakit ng namatayan ng kaisa-isang anak. Isa na nga lang ay nawala pa. Kung matatandaan niyo po yung si Kuya Kim, yung namatay ang kanyang anak na si Eman, sabi niya po sa interview, kapag daw namatayan ng ang asawa, kapag namatayan ng asawa, ang tawag ay byuda or byudo. Pero kapag namatayan daw ng anak, walang pwedeng mag-describe kung gaano kasakit yun. Dahil unbearable ang pain na mawala ng isang anak. At hindi lang po isang byuda yun, namatayan siya. Sinabi din po na isa siyang byuda, namatayan siya ng asawa at namatayan din ng anak. Doble yung pain. Parang kinuha na lahat sa kanya. At dahil wala na siyang asawa at anak, ibig sabihin, mag-isa na lang siyang haharapin ng buhay. Nakakahinagpis po ba ang ganong karanasan? Nakakalungkot po ba yun? Isang malungkot na kalagayan para sa isang ina. Marahil ay habulbul na siya sa iyak at walang paglagyan ang kanyang iyak. Isang malungkot na kalagayan, hinagpis na walang makapagpatahan, walang mapaglagyan at walang salita na pwedeng makapagbigay ng comfort. Pero nakita siya ni Jesus. Ang sabi doon ay napakarami ng tao na nakipaglibing. Pero nakita siya ni Jesus. Nakita ni Jesus ang pagdadalamhati ng isang biyudang ina sa ating po mga paghihirap, pagluha at pagdadalamhati. Nakikita din tayo ni Jesus.
Hindi ito nakikita lamang na parang sin zone sa messenger, na pag bumaba yung ulo, tapos wala man lamang reaksyon, parang nakikipag-usap ka sa pader. Hindi po ganong sin zone. Hindi ito yung pagkakita, tapos wala lang, okay, malungkot ka, ano naman sa akin. Alam at nakikita naman niya na alam niyo po ba yung ganong pakiramdam? Or dun sa mga tao na alam naman nila na nahihirapan ka, alam naman nila na nalulungkot ka, pero wala ka man lamang maramdaman na concern sa taong yun. Kahit simpleng tapik sa balikat, wala ka man lamang maramdaman. Hirap na yung loob mo, pero parang wala siyang nararamdamang malasakit sa iyo. Ayaw po natin sa ganung tao. Ngunit sa halimbawa po ni Jesus, sa binasa natin kanina, ano pong naramdaman ni Jesus? Nahabag siya ng kanyang makita ang nagdadalamhating ina. Nakita niya at nahabag siya. Sabi po sa NIV version, when the Lord saw her, His heart went out to her. Hindi, gusto kong i-translate yun sa Tagalog, pero mas maganda sa English. Jesus, His heart went out to her. Jesus sees and feels our pain. Ang sabi po sa Greek translation ng English word na yun, ang Greek translation po niya is splaxizomai, na ang ibig sabihin ay move in His innards. Yung sa kaloob-looban niya, yung nadarama niya yung ganong sakit at pagdadalamhati. Jesus felt deep compassion, malalim na kahabagan. At ang sabi po doon ay, ito'y habag na nararamdaman hanggang sa kaloob-looban mo, na parang may kumikirot din sa puso mo kapag nakikita mo ang isang taong nahahapis, naghihirap at dumadaan sa kalungkutan. At yun daw po ang naramdaman ni Jesus. Hindi ito kahabagan na salita lamang, kundi talagang nararamdaman mo din ang kabigatan na nararamdaman nila. Mga kapatid, nakakaramdam po ba tayo ng ganong kahabagan sa ating kapwa? O manhid lang tayo? Nauuna bang maramdaman natin ang kahabagan kaysa sa panghuhusga? O mauuna yung pagmarites? Yung alam niyo po ba yun, ang curious ka lang sa nangyari, pero wala ka naman talagang malasakit. Gusto mo lang alamin yung kwento. At sadly po ay meron talagang taong ganoon. Sana po ay hindi ikaw yun. Sa binasa po natin kanina, Jesus saw her and then His heart overflowed with compassion. Yun naman po ang sabi sa NLT version. His heart overflowed with compassion. Umaapaw daw po sa kahabagan ang kanyang puso. Bago natin maramdaman ang compassion, kailangan pala muna nating makita sila. Ang ibang tao, ano ba ang pinagdadaanan nila? Nakikita ba natin ang ating mga kapatid? Do we intentionally listen to them to understand their suffering and pain? O punong-puno tayo ng ating mga sarili kaya hindi natin sila makita dahil punong-puno tayo ng ating mga sarili? Paano ba natin makikita ang iba kung hindi tayo lumalabas sa ating mga comfort zone at convenience zone? Para makisama, para makihalubilo. Hindi talaga natin sila makikita kung tayo'y laging nakakulong, mag-isa, at hindi nakikisama sa iba. Napakahirap para sa atin na makita ang iba dahil ang sarili lamang natin ang gusto nating pagmalasakitan. At ngayon pa naman pong generation na to, masyadong inaromanticize ang self-love. It's all about me. To the point na walang ng pagmamahal.
pagmamalasakit sa iba. Bakit po ganun kapag mga responsibilidad, ang sabi natin ay, ba't ako, ba't ako? Pero pag makikinabang tayo, ako. Hindi ba po gusto natin minsan at nagnanais tayo na sana may makakita man lamang sa atin at may taong totoong magmalasakit man lamang sa paghihirap na pinagdadaanan natin. Pakiramdam niyo po ba yun yung walang nakakakita sa inyo? Walang nakakakita ng pinagdaraanan niyo na mahihirap? At minsan naghahangad tayo na sana mayroon. Sana may makakita ng pinagdadaanan ko na hindi ko palaging hindi nakikita. Yung taong nauunawaan at nararamdaman din yung kabigatan na pinagdadaanan natin. At kapag may isang tao nakakakita ng ating pinagdadaanan at tunay na nagmamalasakit sa atin kahit hindi nila masolusyonan ang paghihirap natin, ngunit yung presensya nila ay nagbibigay ng kaaliwan sa atin. Yung presence nila make us safe at piling ko may kasama ka sa pinapasan mong dinadala. Sa pinapasan mong mabigat mong dinadala. Na-appreciate natin sila. Tinuturing natin na pwede po ba makainin na ito? Na-appreciate po natin sila, tinuturing natin na biyaya mula sa Diyos at expression yun ng pagmamahal ng Diyos sa inyo. Kaya kung gusto po nating maramdaman natin yun mula sa ibang tao, ang sabi po ng Golden Rule, gawin nyo sa inyong kapwa ang nais nyong gawin nila sa inyo. At yan po ay biblical, yan po ay sabi sa Lucas chapter 6 verse 31. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais nyong gawin nila sa inyo. Ang hamon po sa atin ngayon ay paano din ba ako magiging ganoon sa ibang tao? Ang iparamdam sa kanila na nariyan tayo at nauunawaan natin ang kanilang paghihirap at kalungkutan. Paano ba natin maipapadama sa iba na tayo ay tunay na nagmamalasakit sa kanila? Ang challenge po sa atin ngayon ay how can we make someone feel seen today? Minsan pa naman ang hirap makita dahil sila pa yung mga nag-function ng ayos, na-deliver nila yung mga dapat gawin. Mukha silang okay. Pero how can you make someone feel seen today? Kahit pa tinatago pa nila ang kanilang kalungkutan at kabigatan. Kung mayroon mang dahilan para ipadama sa iba ang kahabagan, ayun ay dahil pinahabagan din tayo ng Diyos. May Diyos na nakakakita ng ating mga luha at tangis, higbi at hirap. Siya ay tunay na nagmamalasakit sa atin. Hindi dapat tayo nagdadamot sa kahabagan dahil hindi yun ipinagdamot sa atin ng Diyos. Amen po ba? In fact po, araw-araw nating nararanasan ang kahabagan ng Diyos sa atin. Ang sabi po sa panaghoy, ito'y bago araw-araw. His mercies never come to an end. They are new every morning. Kaya araw-araw din sana itong maipadama sa iba. Sabi po sa Lucas chapter 6 verse 36, maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama na mahabagin. Kung tayo nga ay mga anak ng Diyos, inaasahan na makita sa atin ang pagiging mahabagin at mapagmalasakit na puso. Kung tayo nga ay mga anak ng Diyos, inaasahan na makita sa atin ang pagiging mahabagin at mapagmalasakit na puso. Pangalawa po, paano masasabi na ang isang tao ay may pusong mahabagin kapag gumagawa ka ng paraan para matugunan ang pangangailangan ng iba? Kapag gumagawa ka ng paraan para matugunan ang pangangailangan ng iba.
Kanina po sa unang punto ko, ang pusong mahabagin ay nakakakita at nakadarama ng paghihirap ng iba. Pero doon lang po ba nagtatapos ang compassion? Sa salita lamang ba ang masabi mo sa isang kapatid na nahahabag ako, naawa ako sa kalagayan mo? Sapat na ba yun? Ang pagiging mahabagin ay hindi lamang sa salita. Ang pusong mahabagin ay nakakakita at gagawa ng paraan para matugunan ang nakikita niyang pangangailangan. Tingnan po muli natin ang halimbawa ni Jesus sa Mateo chapter 9 verse 35 to 39. Mateo chapter 9 verse 35 to 39. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastor. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin niyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mag-aani. Napansin niyo po ba na bago sabihin ni Jesus na nahabag siya, ang dami na muna niyang ginawa. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan, nagtuturo siya. Si Jesus ay busy tao. Si Jesus ay maraming kaabalahan. Pero may panahon siya na mahabag sa mga tao. Minsan, excuse po natin yung busy. Sobrang busy ko naman, hindi ko na yan maipapadama sa iba. Ang sabi po doon, Jesus felt compassion sa napakaraming tao. Si Jesus ay nahahabag sa maraming tao at hindi niya tinataboy ang mga tao papalayo. Hindi ko po alam sa inyo, pero minsan po, di ba, nakakarindi ang maraming tao. Inconvenience, hassle. Minsan ayaw mo lang pumasyal dito dahil maraming tao. Di po ba? Kasi parang allergic tayo pag maraming tao. Naiiwas tayo. Pero paano ba natin titignan ang mga tao? Katulad ba ni Jesus? Do we feel the same compassion that Jesus has for the people? Ang mga taong ito ay walang personal at malapit na kaugnayan kay Jesus. At alam ni Jesus na later on ay hindi rin naman sila, isa rin sila sa magsisigaw na ipako siya sa krus. Pero nahabag pa rin siya sa mga tao. Minsan nakakaramdam lamang tayo ng habag sa tao kakilala natin. O kapag may na-establish tayong relationship. Pero pag hindi natin talaga kilala, wala tayong naramdaman ng kahabagan. Pero kakaiba si Jesus. Ang mga tao po ba ay kaabalahan sa schedule natin? Inconvenience ba? O burden? Para sa atin? O nakikita natin na sila ay may nakakahabag na kalagayan at pinagdadaanan? Hindi po tayo nakakapagtyaga sa mga tao dahil wala tayong kahabagan. Siguro ang excuse natin ay hindi naman tayo matulad ni Jesus na nakakakita at nakakabasa ng isip at puso ng tao kahit hindi sila magsalita. At totoo naman po yun, hindi natin nararamdaman ang kahabagan doon sa tao kapag hindi natin alam ang kanilang kwento ng buhay. At yun minsan ang problema sa atin. Hindi na tayo intentional alamin ang totoong kalagayan ng ating mga kapatid, kaibigan, pamilya. Nagkikreate tayo ng wall para sa ibang tao. Kaya hindi natin nalalaman ang kalagayan nila dahil nalagyan natin sila ng wall.
natin. Puro screen time. Pansin niyo po ba yun pag nagkakasama-sama? Sa cellphone nakaharap. Hindi naman nag-uusap, hindi naman nagkakamustahan, hindi naman nagkakausap ng intensyonal para malaman ang totoong kalagayan. Kaya naman hindi na natin nakikita at nalalaman ang kanilang pinagdadaanan. Suicidal na pala yung katabi mo, wala ka pang alam. Sobrang lungkot at wasak na pala ng kaibigan mo, pero wala kang alam. Kapitbahay mo na may pinagdaraanan mabigat, pero wala ka ding alam. But if we truly know and sees what they are going through, maaaring makadama tayo ng compassion para sa kanila. Kaya Jesus felt compassion because He knows and He sees more than the surface. Hindi lang tao ang nakikita niya, kundi yung mga dinadala nila at struggles nila. Bakit nga ba nadama ni Jesus ang paghahabag sa mga tao? Dahil ang mga tao ito'y litong-lito, hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. At sa ibang version po ay gumamit ng salitang nanlulupaypay, litong-lito at parang mga tupang walang pastol. Sa ESV version, ang sabi ay harassed and helpless. Na kung mas palalalimin pa po natin ay troubled, worried, distressed, defenseless. Sila daw po ay mga taong punong-puno ng kabalisahan, pangamba, pag-aalala at walang kalaban-laban. Nangangalat at walang direksyon sa buhay. Alam ni Jesus na sila ay mapapahamak kung walang magpapastol at gagabay sa kanila. Sila ay mga taong buhay pero parang patay. Na yung nag-i-exist lamang sila, nagsusurvive, pero ang totoo ay they are lost. Hindi po ba tunay nakakahabag ang ganoong kalagayan? Na alam natin na sila'y mapapahamak. Kaya ano po sabi ni Jesus? Sabi niya, idalangin niyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mag-aani. He asked His disciples to pray, manalangin, at sabi sa ibang talata sa Mark 6, verse 34, kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang kanyang kahabagan ay palaging may kasunod na aksyon. Kapag compassionate ka, hindi ka papayag na wala kang gagawin. Kapag compassionate ka, hindi ka pwedeng magkibit-balikat na lamang. Hindi pwedeng ipagwawalang bahala ang nakikita mong pangangailangan ng iba. Hindi ka matatahimik. Compassion always leads to action. If you are moved by compassion, dapat may ginagawa ka. Kung ikaw ay tunay na nahahabag, dapat may ginagawa ka. Kung paano ka makakatulong sa kalagayan ng iba. Kaya ayaw po ni Jesus na mapahamak ang mga tao, ayaw ni Jesus na sila'y mga ligaw, lupaypay, at parang tupang walang pastol. Ito'y parang alam mo na yung lunas, or gamot doon sa sakit nila, pero hindi mo pa binibigay yung gamot. Hindi po ba makasarili yun? Na alam mo na yung lunas at gamot sa kanilang sakit, pero ina-withhold mo pa. Napaka-makasarili natin kung ganoon. Minsan pa alam natin ang pangangailangan, pero pinipili nating magbulag-bulagan. Deadma lang tayo, dahil may iba namang tutugon dyan. Katulad mo ng story ng Good Samaritan sa Lucas chapter 10, verse 30 to 37. Lucas chapter 10, verse 30 to 37. May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho.
Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko." At nagtanong si Jesus, "Sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya at tugon ang dalubhasa sa kautusan." Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, humayo ka at ganon din ang gawin mo." Ano pong reaksyon ng unang 2 dumaan? Lumihis ng daan at nagpatuloy sa kanilang lakad. Ngunit ang Samaritano ay naawa, nahabag, tumigil, tinulungan at tiniyak na maayos ang kalagayan ng taong sugatan. At maaari pong sobrang familiar na tayo sa story ng Good Samaritan, pero palagi pong nagtuturo sa atin kung paano ang isang pusong mahabagi ay palaging handang magpaabala at tumugon sa pangangailangan ng iba. Ang isang pusong mahabagin ay palaging handang magpaabala at tumugon sa pangangailangan ng iba. At pinupuri natin yung Good Samaritan sa kanyang ginawa at parang napakabait naman nun. Pero kamusta po tayo? Sino ang mas sumasalamin sa atin doon sa 3 dumaan? Tayo ba yung nagbubulag-bulagan sa pangangailangan ng iba? O yung tumutulong at tumutugon sa nakikita nating pangangailangan? At take note po, ang kausap na Jesus dito ay isang dalubhasa ng kautusan. Naway hindi tayo maraming alam sa kautusan, kundi lumalago din sa pagiging kawangis ni Kristo. Sana lahat po tayo ay lumago. At kahit ako po ay nananalangin na lumago sa pagiging mahabagin. Dapat ma-translate sa action at pamumuhay natin ang mga inaaral at tinuturo natin tungkol sa Diyos. Jesus is always moved by His compassion to people. Nung nagpakain siya na sa 5,000, kapag nagpapagaling siya, kapag nagmi-ministeryo siya sa mga tao, ang ginagawa ni Jesus ay palaging udyok ng malalim na kahabagan at malasakit sa mga tao. Are we following Christ's example? Ang ating po bang mga ginagawa para sa mga tao ay mula sa udyok ng kahabagan at pagmamalasakit sa kanila? Hindi lang dapat ito duty na kailangan nating i-perform, na kailangan nating ma-accomplish. Dapat ito yung udyok ng kahabagan at compassion. Kapag may mga gawain po, ito po yung talagang temptation. Honestly po, yun lagi ang prayer ko kapag may mga gawain, kapag may camp, may mga activities. Ang panalangin ko sa Panginoon, Lord, sana yun yung puso ko, hindi lang para i-fulfill yung role ko, kundi talagang inuudyukan siya ng pagmamahal at kahabagan sa mga tao, lalo na po pag mga camp. At sana kapag kaya meron tayong pag-share ng gospel, paghayo, pag-mission, pag-abot sa mga nangangailangan, yung social concern, sana yun ay udyok ng malasakit at kahabagan sa mga tao at hindi lamang kailangang role na dapat i-fulfill or responsibilities na kailangan nating tupdin. Ang mahabaging puso ay hindi lamang emotional feeling, kundi ito ay may kasunod na paggawa at pagtugon. Dinadala ka nito sa pagkukusa. Hindi ka na dapat
sa verse 33 to 35 sa binasa natin, may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y nahabag. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos isinakay niya ang lalaki sa kanyang asto at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. Kita po natin na ang Samaritano ay naglalakbay. Mayroon siyang pupuntahan nang makita niya ang biktima na sugatan. Pag nagtatravel po tayo, gusto natin ay convenient, dire-diretso, walang abala. Tuloy-tuloy ang biyahe para makarating agad sa ating pupuntahan. Sino sa inyo ang gustong maabala kapag nag-travel? Kapag may hinahabol na flight o sakay ng barko, ayaw nating mahuli dahil hassle yun at baka mag-iwan tayo. Ngunit sa Samaritano, tila hindi niya iniisip ang kanyang sariling lakad, yung kanyang sariling agenda at inuuna ang kapakanan ng biktima na sugatan. Hindi niya din iniisip ang kanyang sarili na baka siya din ay mabiktima ng mga tulisan. Nang makita niya ito, nahabag siya at tinulungan. Kaya walang puwang ang pag-iisip sa sarili kapag ikaw ay totoong nahahabag. Walang puwang ang pag-iisip sa sarili kapag ikaw ay totoong nahahabag. Ang pusong nahahabag ay handang isakripisyo ang kanyang sariling comfort para sa iba. Handang ipahuli ang sarili kung kinakailangan. Kaya ang pinakamatinding hadlang po sa pagiging mahabagin ay ang ating sarili. Umiikot ang buhay natin sa ating mga sarili lamang. Ang isang taong makasarili ay hindi kailanman makakadama ng tunay na compassion. Ang isang taong makasarili ay hindi kailanman makakadama ng tunay na compassion para sa iba. At pansinin po natin yung ginawang effort ng Samaritano. Hindi siya natapos sa binendahan niya lang. At bahala ka na. Ano pong ginawa niya? Sinakay niya sa asno, dinala sa bahay panuluyan upang maalagaan. Pinaalagaan niya, binayaran niya ng 2 salaping pilak. Ang tagapag-alaga na ang katumbas daw po nila ay 2 araw na sahod. Kaya niyo po ba yun? Ibigay ang 2 araw na sahod niyo? At kung kukulangin pa, ay ibibigay niya ang pera pagbalik niya. At anong ba ito? Parang ba itong Samaritano niya? Parang hindi ko kaya ibigay yung 2 araw na sahod. Tiniyak niya na maalagaan ang sugatan at lahat ng pangangailangan nito habang nagpapagaling. Simpleng tulong lang po ba yun? Simpleng pagtulong lang ba yung ginawa niya? Sino po ang magsasabi sa inyo na sobrang tulong yun? Dahil ang normal sa atin, basta makatulong, basta may maitulong, o may masabing tulong. Tama na yun. Minsan hirap pa magbigay ng kaunting tulong dahil may pangangailangan din tayo. Pero kapag may mahabaging puso ka, you are willing to go above and beyond. Ano pong ibig sabihin nun? Kapag ikaw ay may pusong mahabagin at mapagmalasakit, ikaw ay handang maglingkod, magbigay, tumulong ng higit pa o lagpas pa sa inaasahan. Naniniwala po ako na hindi na inaasahan ng mabuting Samaritano na mabayaran siya sa nagastos niya. Ang nasa isip niya na lang ay matulungan ang taong sugatan at matiyak na nasa mabuting kalagayan. Kaya kapag nagpapakita tayo ng malasakit at pagtulong sa iba, huwag din tayong aasa sa kapalit o mabayaran pa ang ating tulong. Hindi na tulong ang tawag doon, utang na loob na yon. Ang Diyos na nakakakita at marunong sa lahat ang bahalang magbalik sa atin. Ngunit huwag din naman po natin gawing motivation na ang pagtulong ay dahil pagpapalain naman tayo ng Diyos. Ang Diyos ay sadya lamang po marunong magbalik ng pagpapala at kabutihan sa mga taong nagbibigay dito. Kaya paano kaya natin
Tumingin po tayo sa ating paligid. Sino kaya ang may mga pinagdadaanan dyan? Sino kaya yung may mga silent battles dyan? Nag-i-struggle na kailangan ng tulong mo. Baka kailangan mo lang maging intentional na makipag-usap sa mga tao para totoong malaman mo ang kalagayan nila. Naalala ko po yung panood ko kay Bianca Gonzalez na parenting naman po ito. Pero dati daw po, pag umuwi yung mga anak niya, ang tanong niya ay, how's school today? Ang sagot lang ng mga anak niya ay, good. Natutunan daw niya na mas maging specific sa pagtatanong. Kasi di ba pag natanong natin ang mga tao, kamusta ka? Okay lang po. Yun naman yung normal, okay lang po kasi nakakatamad nang i-elaborate. So, ang ginawa daw po ni Miss Bianca Gonzalez, kung meron daw bang nakapagpasaya sa kanya ngayong araw, meron daw bang nakapagpalungkot sa kanya ngayong araw, meron daw bang boring sa kanyang araw ngayon, naging mas intentional siya na para alamin ang kalagayan ng kanyang anak. Sana ganun din tayo. Maging intentional tayo sa pakikipag-usap sa ating mga kapatid. Kung meron bang kalungkutan silang pinagdadaanan, may struggle ba sila na hindi sinasabi? Para may panalangin sila at tunay na mapakinggan sila. Sino kaya sa paligid natin ang parang tupang walang pastol? Marahil tinatawag tayong sharean sila ng gospel at ipakilala si Jesus na siyang magbibigay ng tunay na ganap at kasiyasiyang buhay. Sabi po, the best way to practice compassion is by sharing the gospel. Dahil alam naman natin na ang kasalanan ang pinakamalaking problema ng tao at tanging si Jesus lamang ang solusyon. Maaaring mabago ang buhay nila kung magpapakita ka sa kanila ng tunay na habag. Isang simpleng kilos ng malasakit, pakikinig at pagtulong. Maaaring isang simula yun para sa kanila upang makakita ng pag-asa at liwanag sa madilim nilang pinagdadaanan. Maaaring ang iyong ginawa ay gamitin ng Diyos upang maihayag siya sa taong iyon. Ang sabi po sa Titus chapter 3 verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Ang kahabagan ng Diyos ay hayag na mababasa natin sa Biblia. Ang habag ng Diyos sa atin ang dahilan kung bakit kailangan bumaba sa lupa si Jesus, magkatawang tao, magsakripisyo, magdusa at pagbayaran ng ating mga kasalanan. Kung mayroon man talaga tayong dapat tignan na halimbawa, ay ang malaking kahabagan ng Diyos sa atin. Nakita niya ang pangit, madilim at nakakahabag na kalagayan natin kung hindi kikilos ang Diyos para iligtas tayo. At dahil po sa kanyang habag, nakita at nadaman niya ang paghihirap at pagdurusa na kakaharapin natin. Dahil sa habag, gumawa siya ng lahat ng paraan at nag-alay ng malaking sakripisyo. Nilimot niya ang kanyang sarili at handang mamatay sa krus kahit mahirap ito. Para lamang sa ikaliligtas natin. The greatest act of compassion was displayed on the cross. At tayo ang higit na nakinabang doon. Tayo ang unang nakinabang doon sa kahabagan ng Diyos na ipinakita sa krus. Hindi ko alam if may excuse pa tayo para hindi dapat kakitahan ng pusong mahabagin. Kung mayroon man dapat kakitahan ng pusong mahabagin ay ang mga taong naranasan ang malaking kahabagan ng Diyos sa kanila. Kung mayroon mang dapat kakitahan ng pusong mahabagin ay ang mga taong naranasan ang malaking kahabagan ng Diyos sa kanila. Hindi na dapat excuse sa atin na hindi tayo ginawang mahabagin ng Diyos. We are called to grow in Christ's likeness. Maging daluyan nawa tayo ng kahabagan ng Diyos sa ibang tao. At sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Ang kahabagan nawa ng Diyos ang magtulak sa atin para lumago tayong lahat sa kahabagan. Maging pagpapala
siya sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na mahabagin sa lahat, nagpapasalamat po kami. We are eternally grateful, Panginoon, sa kahabagan na una niyong pinakita sa amin. Hindi kayo nagdamot sa pagiging mahabagin, Panginoon. Hindi niyo ipinagdamot sa amin ang kahabagan ninyo. Nakita niyo ang aming paghihirap. Nakita niyo ang kaparusahan na maaari namin kahihinatnan. At gumawa kayo ng lahat ng paraan para mailigtas kami. Kaya, Panginoong Diyos, nawa itong kahabagan mo, itong sungtulan ng biyaya at kahabagan mo sa amin, ang pagtulak sa amin para mahabag din sa ibang mga tao. Tulungan mo kami kalimutan ang aming mga sarili. Basagin mo ang aming mga puso sa pagiging makasarili. At tulungan mo kami, Panginoon, makita ang iba, makita ang pinagdadaanan nila, at tumugon, Panginoon, sa pangangailangan nila. Patawarin mo kami, aming Diyos, sa pagiging makasarili namin, sa pag-iisip namin sa mga sarili lamang namin. Samantala,